Yes. Dito sa Texas. Texas, layo. Oh, malayo rin naman. Malayo rin naman siya sa Hong Kong, di ba? Nabuhay sa Texas. Last time, meron di ba na nabalitaan dito na nagkabaha. Pero malayo naman sa amin yan, yung mga 4 hours away. Kasi malaki naman ang Texas eh. Kaya malayo naman sa lugar namin. So okay naman, ayos lang. Ay, hindi pala kita tinanong ko yung pangalan mo na. Ano? Ano pala yung pangalan mo? Hindi pala kita tinanong. Jerry. Jerry, yan. Kilala na ako ni DJ kasi ilang beses na ako nang sumali. Hindi, nakalagay naman po dyan, ma'am, oh, sa screen mo. Meron naman pala. Meron naman pala nakaligay eh. So, Ilang taon ka na? guess what? Hulaan mo na lang para 40. 42, 43 something. naku, bigyan ng jacket yan. Kung ganun lang ang hula mo. Ilan ba? 50? Actually, 64 na ako, magsi-65 na. Parang hindi halata. Hindi, yeah. 1961 ako, tuusin mo na lang. Kaya nga hindi halata sa itsura mo eh. Hindi naman ako masyadong nai-stress kaya hindi halata. Tsaka wala naman ako masyadong problema sa buhay kaya hindi halata. Ma'am Angie, pakibawas na. Ma'am Angie, bumalik po yung boses ni sir. Hawakan niyo po yung cellphone siguro. Buwasan niyo yung volume ninyo para hindi po bumalik. May stand yung cellphone ko eh. Okay na po. Salita po kayo, sir. Go ahead. Okay na ba? Okay na. Okay. Go ahead. Okay na. Sige, okay na. Okay. Ilang sali mo na ba to? Excuse me nga pala. Hindi pa nga pala. Ano ba pangalan mo? Ba name mo? Nalimutan ko na eh. Angie. Nawala sa screen. Angie. Okay. Angie. So, pwede ba magtanong kung ilang taong ka na? Pwede. Ilang taong ka na ba? Ano na? 41 bukas. Aba, edi pala birthday mo pala bukas eh. Happy birthday naman. Di ba? Birthday mo pala eh. Di ano ba ang handaan? Anyway, 41 bata pa, batang-bata pa, 41 pa lang. So malayo pang mararating 'yan. Di ba? Kaya, So ilan naman ang naging anak? ano po? Ilan ang naging anak? Isa po. Ano? Isa lang din ang tatay. Second year college na po siya. Third year college? Second year. Second year. Oo. Diyan sa anong parang somewhere in Visayas ka. Anong lugar ba? Ano po? Parang somewhere in Visayas ka. Anong lugar sa Bisaya? Iloilo po. Iloilo. Nagaganda ng mga kahit galit na yung mga Ilongga parang pag nagsalita hindi pa galit di ba? Alalambing ng mga Ilongga alalambing ng mga Ilongga. Tama. So ano nangyari sa husband? Patay na yun eh. Matagal na. Sumalangit na ang kaluluwa patay na pala. So meaning to say na single pa. Siyempre. Isasali tayo dito. Dapat single tayo, di ba? Hindi. Marami ritong sumasali rin. Kunyari, single-singlean, pero hindi naman talaga single. Parang, parang naglalaro lang sa ako, ilang beses na ako sumali, pero hindi ko naman sila. Kasi ako, nagbibigay naman ako ng complete details na impormasyon ko. Sabi ko yung pangalan ko, sinasabi ko yung kung ano yung pwede mo akong hanapin sa ganyan. Hindi siguro. Hindi ko alam kung bakit. Hindi, bali nung after po ninyo nun sir mag-usap ng nakausap nyo,
binigay mo yung Facebook mo sa kanya. Hinintay mo sana na... Binigay ko yung Facebook ko, lahat ng pati nga telephone number, binigay ko sa kanya eh. Ay, hindi naman kayo pwedeng tawagan kasi dito naman po yata yun sa Pinas. Hindi, pwede naman kasi sa Messenger, pwede naman tawagan sa Messenger, oo. Kung yung telepono kasi hindi pwede. Hindi, pwede. Pag kasi naka-corporate naman yung number ko sa Messenger, so pwede rin naman doon. So wala rin naman gastos. So wala ho siyang wala ho siyang, hindi kanya na-add sa Facebook, ganun. Wala, nung last time na nagkausap kami, sabi niya busy raw siya. Sabi ko lahat naman ng tao busy. Kung gusto mo may paraan, kung ayaw, maraming dahilan. Hindi ko na inangkat pa, hindi ko na pinilit pa kasi mahirap yung mga ganun. Kasi pagka talagang walang kusa, wala kang magagawa. Ma'am, pakiangat nga po ng cellphone ninyo, ma'am. Hawakan nyo na lang. Masakit po si tainga pag nagsasalita si sir. Hindi ko na talaga pinursigi pang kausapin dahil busy daw dahil laging nasa work. Sabi ko nga mag-work ka na lang ng mag-work. Mag-work. Ako busy rin Actually, pagkatapos ko sa trabaho, 8 hours doon sa trabaho ko, pupunta pa ako ng farm. Doon kasi nga meron akong farm na may yung mga sasabong yung manok na imported. So, every day yon talagang nandun ako sa pagkatapos ng trabaho, 7 days a week yun. Uwi ng bahay, tulog na, madaling araw, gising, pasok na naman, uwi, punta sa farm. Ano lang, pag may time ka talaga, Pero taga saan ka sa Pinas? Bulacan ako, magkaano kami ni DJ, magkaano kami ni DJ. Magkatalibahan doon? Magkalugar. So, ganun lang. Sabi ko nga, siguro baka talagang wala pang time na, Kaya sabi ko, subukan ko nga ulit sumalit. Baka sakaling mapansin na tayo o may makapansin na. Ilang sali mo ba dito, sir? Pangatlo na to Oh, dami na. Hindi, yung una naman, ganun din Ganun din naman ang nangyari So, binigay ko lahat ng impormasyon ko. So, sabi niya, okay, I call you. And then, nung tawagan, sobrang busy. Sabi niya, parang naiilang akong kausap. Sabi ko, bakit naiilang ang kausap mo ko? Hindi naman ako mukhang suplado. At saka sinasabi ko naman yung totoo, hindi ako yung taong na, sabi, lalo sa edad. Sabi niya, katulad mo nga, sabi mo, parang hindi ka naniniwalang 64 na ako. Talagang magsi-65 na nga, hindi lang 64, magsi-65 na nga yung iba naman dyan, nakikita ko mas hindi naman sa pag-ano, alam mo, sasabihin lang 50 lang sila, kung ko nga, mga 75 na sabi ko, meron kasing mga ganun siguro baka nga hirap lang sa buhay o talagang sa buhay. Meron talagang ganun na na lalo lahat, especially pagka hindi mo inaalagaan yung sarili mo. Talagang kasi kayo sir, kayo kasi sir walang stress, wala kang asawa. Kaya ngayon ma'am, kung sakali hong magkatuluyan kayo, may stress na yun si sir. Makakatakot-takot ang pilegi sa mukha Anyway, naman yun nasa pagdadala lang naman yan. Siyempre kung sabi ko nga sa kung hindi rin naman magkakasundo, wag na lang kasi mahirap din naman yung lagi kayo nagtatalo. Bagay, wala namang relasyon na perfect di ba? Lahat naman may meron namang talagang ganun talaga. Pero yung araw-araw nagtalo kayo, at saka number 1 talaga ayaw ko sa babae, yung ako yung rerendahan masyado, yung bang sasakaling ka na akala mo yung pag-aari ka na ng gusto, parang ganun ba? Ayun. Ayon sa akin lang kasi respeto mo ako, respeto kita. Ganun lang. Kung ano yung ayaw mo, susundin ko. Kung ano yung ayaw ko, sundin mo rin. Ganun lang naman. Ganun lang makasimple. Diba? Para hindi masyadong magulo yung pag-uusap. Meron kasing ganun Merong mga taong ganun na
Siyempre, pag kayo na, lahat ng ano, pwede nang gawin siya, pwede nang, kung pwedeng sakalin ka na, sasakalin ka na. Di ba? Pero hindi naman lahat ng mga babae ganyan. Hindi nga, hindi ko naman gine-generalize lahat. Sabi ko nga, hindi naman talaga lahat. Meron talagang gano'n na, ano, meron talagang gano'n na, o baka naman siguro sa tindi lang ng gusto sa'yo, pag bumala sa'yo, gano'n. Kaya nagkakaganon. Pero, hindi naman, ewan ko, hindi ko rin alam eh. Hindi ko rin alam. Ayan, kaya sa akin lang talaga, yun ang ayoko talaga sa ano, tsaka yung nagmumura yung babae, ayaw ko talaga. Pagka, nataturn up ako pagka nagmumura. Kahit gaano ko kagusto yung isang babae, pag gano'n ang bibig, wala na. Ano yung bibig? Parang ice cream na natutunaw na. Mas mabuti nga yung at least sinasabi mo ng totoo eh. Hindi yung kung kailan kayo nagkakilala saka mo pa makikilala, di ba? At least bago pa lang kayo, alam mo na kung meron kayong hangganan, di ba? O ito yung para sa iyo, ito yung para sa akin. Dapat dito tayo magmi-meet sa ganitong lugar. Di ba? Yun lang naman ang gusto ko eh. Kaya nga tumagal ako ng napakahabang panahon na pero hindi kasi na-busy naman ako eh. Busy sa trabaho talaga. Talagang may time din naman. Kasi ang time ko naman, kahit sa trabaho, pwede akong tumawag, pwede akong tawagan. Kahit saan namang lugar. Ilang years ka na ba dyan, kuya? 23? Oh, tagal na. 23 years na ako dito sa... Hindi, unang nasa New York ako eh. New York ako, 20 years ako sa New York. And then dito, magpo 4 years pa lang siguro. Ganun nga, magpo 4 years pa lang siguro. Oh. Sa Texas. Ang tagal mo na sa ibang bansa, ba't hindi ka nakahanap? Well, dito nakahanap naman ako nung last 2 years ago. Kaya lang namatay siya. So, nung makilala ko siya, may sakit na siya. So, alam ko namang hindi na siya magtatagal. At sinabi naman niya sa akin, hindi na siya magtatagal. Ha? Pinay din? Oo, Pinay. So, yung isa naman, hindi ko alam na may asawa pala, na mahirap yun. Kasi, sabi ko nga, ilalagay mo ko sa balag ng alanganin, hindi mo naman sinabing may asawa ka. And then, tapos naku, mahirap yung ganun. Kaya sabi ko, mas mabuti na lang na, pero maghanap na lang talaga ng single. Nagsama na ho kayo bago mo na lamang may asawa, sir? Hindi naman kami nagsama, date lang. Date lang. Hindi naman kami nagsama. Kahit yung namatay naman, hindi kami nagsama eh. Parang pupunta lang siya dito sa bahay, dadalaw lang, then aalis ulit. Parang gano'n lang. Hindi naman talaga totally nagsama. Wala akong kinasamang babae na, na dito talaga nagtira. Ilang years kayo nagsama? Nagsama kayo eh. Walang years, siguro mga months lang. Ang bilis lang. Diba? Bilis eh. Pero anyway, alam ko na naman yun eh. Kasi sinabi na naman sa kanya, nung simula pa lang nung magkakilala kami, sinabi niya na may problema sa ganun eh. Siyempre, gusto ko rin namang matulungan siya. At sabi niya, gusto niya rin maging masaya siya bago siya mawala. Di tinuloy namin. So, dumating na yung time na talagang mamaalam na, wala na tayong magagawa kasi alam ko naman na darating talaga yung time na yun eh. Tsaka meron naman talaga meron na siya sinabi na sa akin ng doktor nung last na ito pag nagtagal ng 3 months matagal na siya. Wala pa ng 3 months, sabi niya 3 months kulang 2 months pa lang, parang ganun lang. Ano po bang sakit, sir? Hindi nakaabot 3 months. Hindi umabot. Hindi. Ano pong sakit niya, sir?
ano siya sa puso eh. May ano siya, may yung May puso pas niya, na. merong pacemaker na. Ah. So, yun na lang ang, yun na lang. At saka maraming sakit eh. Hindi lang din. Kung ano-anong sakit pa. So, anyway, ang bili lang niya sa akin kasi bago siya mamatay, sabi niya kung pwede, ipauwi ko yung abo niya sa Pilipinas. So, meron naman siyang anak na flight stewardess din na hindi ko nababanggitin ng airline pero yan, nag-uusap kami. Sabi ko, yun ang bilin ng nanay mo na iuwi yung ano. Di siya naman na nagdala. Pauwi sa Pilipinas. So, nung first na, siguro last 3 years ago, 3 years ago, o 2 years ago, umuwi ako ng Pilipinas. Pinuntahan ko dun sa kanyang musileo. Dahil pangako ko naman sa kanya, once na umuwi ako ng Pilipinas, dadalawin kita. Di, at least. Taga Manila. Natupad ko naman. Ako, Manila, Quezon City. Anyway, ganun na istorya. At doon na natapos yung istorya. After no, wala na, nag-busy na nga ako dahil yun nga, trabaho, farm, ganun lang. And then, pagka naman nung last time na sumali ako dito, yung nakausap ko naman, nasa ano yata siya, parang Saudi yata, parang gano'n. Busy, sobrang busy. Sabi niya, wala siyang time. Sabi ko nga, wala naman ako magagawa kasi wala kang time. Anong gagawin ko siya? Hindi naman ako pwedeng maghintay. Diba? Ang sa akin, the time is gold. Kasi alam mo naman ng mga ng Amerikano, the time is gold. Kailangan habulin mo yung time mo. Katulad ko, pag ako nagtumagal pa ng 20 years sa mundo, napakasaya ko na nun. Gawin mo, 60... Sa Middle East, diba, 64? oras doon, magkaiba, diba? Hindi naman kasi sa akin naman wala namang problema sa oras Kasi kung ano yung oras mo, kaya ko naman sabayan Alam mo yun, kung gano'n ang oras mo pwede ka doon, pwede ko namang i-adjust yung oras ko At saka wala namang problema siguro kung sa oras mo lang, kasi kung nagkakaintindihan kayo, kasi alam nyo naman kasi long distance di ba? Alam nyo parehas nating alam yun So meron kang time, meron akong time. So kung saan tayo pwedeng mag-meet, doon tayo pwedeng mag-meet. Kung ano yung gusto mong oras, di yun ang ating gawin. Diba? Tsaka sinasabi ko naman, ganito oras ko, pwede akong anytime, pwede akong tawagan, kahit sa trabaho, pwede mo akong tawagan. Anytime, kahit sa naman akong lugar dito sa Texas, pwede mo akong tawagan, anytime. Kahit nga natutulog, pwede mo akong tawagan kung gusto mo. Diba? Paano katawagan natutulog ka? Hindi nga, kung gusto, hindi pwede naman kasi, alam mo kahit natutulog ka, kung cellphone mo yung nasa ulunan mo, magigising ka kasi nag-ring naman Diba? Ibig sabihin, kahit natutulog, pwede kang tumawag. Walang limitasyon yung pagtawag. Ibig sabihin, anytime. Para hindi maging sagabal yung busy. Kasi alisin mo yung salitang busy kasi pag sinabing busy, wala kayong mararating. Kasi pagka sabi ko nga sa'yo, pagka gusto may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Kaya saan ka pupunta? Katulad mo, nasaan ka man? Sa Hong Kong ka ba? Ano yung lugar yun sa'yo? Hong Kong ba? Opo. Siguro wala namang pinagkaibang Hong Kong sa Pilipinas sa oras, di ba? Parehas lang yata yan. Dito, anong oras na ba? It's 12:03 ng gabi. Madaling araw na pala kasi 12:03 na Pero okay lang. At least pagka nga gusto may paraan di ba? Ganun lang yun. So, okay, mabalik tayo sa kami mga question ka pa sa akin at para ako naman nasasagot. Parang wala na naubos na
hindi mo ba tatanungin kung ilan ang anak ko, kung anong Sabi mo, single ka eh, tapos, ano? di ba sabi mo kanina, single ka? Oh, single nga ako nung dati kasi mayroon pa namang single na kasi kung talaga Ilan ba yung anak mo? sa ngayon single ako. Sa ngayon single ako dahil Single na may anak, ayan, single dad. single dad oh. Ilan ba anak Kaya mo? nga apat sila. Apat na lahat naman sila nandito. Oh, Isa yung nasa New York, tatlo yung nandito. Pero yung isa, pabalik-balik din na New York kasi doon siya may trabaho. Pupunta siya rito sa Texas, mga 1 week siya rito. And then, babalik siya ng New York, mga 2 weeks doon, babalik ulit dito sa Texas. 2 weeks naman. And then, parang gano'n lang. Kasi nandun ang trabaho niya. Ayun nga, yun yung anak ko na may farm. Nandun kami sa, kaya pabalik-balik lang siya. Lahat ng anak ko nandito. Wala naman akong anak sa Pilipinas eh. Tapos yung isang apo ko na galing Pilipinas, karating lang dito last month lang na pinitisyon ng anak ko na buti nga nakaabot kasi 23 na siya eh. Pero kasi naman yung petition yung bata pa siya kaya nakaabot na siya. Ayan na, dito rin sa bahay na yun. Ngayon, nagtatrabaho na rin siya rito dahil 23 na eh. Pagdating niya, may trabaho agad siya. Actually, madali naman ang trabaho rito eh. Kung lalo sa, babae at lalaki. Basta hindi ka lang mamimili. Madali naman trabaho. Hindi ka lang mamili. Ilan taong na ba dyan sa Hong Kong? ano pa lang, 1 year and 6 months. 2 taon ng kontrata yata dyan, di ba? Pinakamababa. Ako. Pero din ako, abroad din ako, galing ng Kuwait, 5 years, at saka, Singapore, 6 years. Tapos lumipat ako dito sa Hong Kong. Ako naman din nagtrabaho rin ako kung saan bansa. Marami galing din ako ng Saudi Arabia, galing ako ng Africa, galing ako ng Singapore, galing ako ng Malaysia. And then ito na yung last na Kaya kung saan na rin napunta. Actually, Singapore mga 3 years yata ako diyan. Parang Anong year? Matagal na yata. Matagal na yun? Oo, matagal na. Matagal na yan. Ako ko lang dito 2023. Galing ako ng Singapore, 6 years ako doon. Tapos lumipat ako dito sa Hong Kong kasi yung sahod naman doon sa Hong Kong, medyo mababa. Dahil sa may Singapore, medyo mababa. Tapos lumipat ako dito sa may Hong Kong. Sabihin, mas mataas naman ang currency ng pera ng Singapore kaysa sa Hong Kong. Kaya nga, diba? nandito ako sa Singapore, nagsisiri ako kasi dito sa Hong Kong, puro labas ang pera. Pag nandoon naman sa Singapore, isang buwan, isang visit ka lang mag-off. Well, depende naman sa iyo. Kahit naman labas ka ng labas, kung hindi ka naman masyadong gumagastos, depende yung sa'yo kung paano mo manage yung pera mo. Ganun talaga kasi pag nasa abroad ka, may mga kasama ka, 'di ba? Mga friend mo. Di ba? Actually normal na yan sa OFW yung bang siyempre kahit pa paano pasayahin mo yung sarili mo, yung bang 'di ba? Boring ka na nga sa trabaho tapos 'di ba? Parang kailangan meron kang source na ikaw para maging masaya kahit kaunti man lang na oras. Hindi yung puro trabaho. Parang ako rin, ganun din kasi ako trabaho. Ang nagpapasaya, yun, pupunta ka doon sa farm para makita mo yung mga alaga mo doon. Ayun lang. Yun nga maganda, may mga libangan ka dyan, di ba? Okay lang naman ang libangan kasi sa mga naman mahirap kasi pag dito kasi maghanap kasi lahat ng halos ng tao rito busy.
Dito nga, wala ka naman nakikita ng mga naka-standby sa labas eh. Hindi naman uso rito yun eh. Mga nagta-standby dyan sa... Wala naman dito nun eh. Wala dito nun. Kung gusto mo makipagkwentuhan, pupunta ka doon sa bahay ng kakilala mo, doon ka makikipagkwentuhan. Oo. Pero siyempre, hindi mo rin naman maayano sila dahil minsan pagod din yung mga yun kasi nagtatrabaho rin sila. So, nakakaya rin makipagmaritesan doon, di ba? So, kaya nga, ano lang, pagkat galing trabaho, ano lang. So, isa lang ang anak mo, di ba? Apo. Ilan taon na yon? Ano na, 20. Bata. Bakit? Bata ka pa rin naman eh. Kaya siguro nag-asawa ka mga 20 lang, mga 20 plus lang din. 20 nga eh. Hindi, yung anak mo 20, di ba? Yung edad ko, nag-asawa ko, 20. Kaya nga, tapos yung anak mo 21. Lami kayo. Sa September na to, ano na siya, mag-21. September din ba birthday niya? Apo. Anong date? September 8. Magkano pala kami? Magka-month pala kami. Ako naman September 20. September 20 ka. Mm-hmm. So, magkaano lang kami. Malayo lang ay year. Yun lang ang malayo. So, anong plano mo sa buhay kung sakasakali? Kung mayroong ano naman, di ba, DJ, mayroong residido di ba? Mag-asawa ka na? May ano? Kung mayroong interesado, ma'am, asawa ka na. Kung mayroong, ano ba yun, may interesado, okay lang. Diba? Oo, sabi nga sa'yo, lahat naman ng bagay napapag-usapan yan eh. Kasi siyempre, mag-usap muna kayo ng maayos, para at least magkakilala na kayo ng maayos, di ba? Para hindi naman dumating sa isang time na kung kailan nandun na kayo, nako, Diyos me. Marami, lalo sa Facebook, maraming ganun. Ilang beses na akong naano sa Facebook na gano'n eh. Sabihin niya, dalaga o walang asawa. Pag uwi mo sa Pilipinas, yun pala, may asawa na gati. Oh my goodness. Ay. Tsaka, mahirap kasi number one, siyempre, pag malayo rin, di ba? Bagay, wala namang yun eh. Kahit naman malayo kayo sa isa't isa, kung magkakasundo naman kayo, okay lang. Hindi naman yung magkalayo kayo eh. Meron nga dyan, magkalapit away ng away, di ba? Di wala rin. Hindi sila magkasundo. Mas mabuti pa yung magkalayo, at least kahit pa paano nag-uusap kayo. O di ba? Nagpapalitan kayo ng kung ano yung mga gusto niyo sa buhay. Mas maganda pa yung gano'n eh. Kesa yung, di ba? Maraming ganyan eh. Kaya nga, ang isang relasyon naman, ang alam ko lang dahil medyo may edad naman ako sa'yo, so siguro magiging materialize lang yan kung nagkakaintindihan kayo at nagkakasundo kayo sa lahat ng bagay. Ganun lang. Yun nga lang, sabi ko nga sa'yo, sinasabi ko na yung mga ayoko talaga. Ayoko yung number one na, naku, isasakalin ka, yung bang napakaraming, tapos yung bumurahin ka, naku, lisme. Ayun lang, talagang ayoko. Talagang, doon ako talaga na-turn off ng gusto yung ganun. Yung ganung ano. Nasubukan nyo na po bang magkaroon ng karelasyon na minumura ka, sir? Oo, meron. Talaga sabi ko,
Anong dahilan? Lumaki ako ng ganito, hindi ako namumuro ng magulang ko, tapos ikaw mamuro sa akin, bay, ano ka na, magsarili ka. O, ba't to naman, gaano naman kalaking, yung problema, ang Hindi rason? kasi siguro baka normal na sa kanya yon pagka yung hindi mo nasasagot yung mga yun limbawa pagka yung may mga message siya na ano okay tatawag hindi mo pag ano ano bang ginagawa mo kaya sabi ko na hindi talaga hindi talaga magiging materialize pagka ganun kasi yun talagang hate na hate ko yung ganung yung ganung sa totoo lang kaming yung ex ko hindi ko narinig na nagmumura sa akin yun oo kaya siguro baka naging ano ko na yun na ayoko makakali na gano'n. Baka siguro mga pabiro, pero kahit pabiro, pero siguro meron mga mumurahin tapos sabay tawa, baka sakaling gano'n. Pero yung mura na halos patay. murang malutong, no? Oo. May malulutong. Ayun talaga. Kaya ayun ilang naman ang talagang ayaw na ayaw ko Saka yung number one nga yung ikaw talagang sasakali na yung bang yung freedom nawawala na gano'n. Ayun sabi ko ano lang give and take, di ba? Para maganda. Kung ano yung ayaw mo, susundin ko. Kung ano ayaw ko, sundin mo rin. Ganun lang naman Ganun lang kasimple. Di ba? Hindi yung ayaw akong makikipag-usap pa sa babae, ayaw akong makikipag-ano ka. Bihirap yun. Anyway, so kailan ang balak mo umuwi? Itong December. December? Oo. Siguro baka ang balak ko kasi maaring magbakasyon din ako kasi bala ko January kasi December alam mo December magastos ang December pagka uwi ka ng Pilipinas siyempre alam mo na pag December maraming may beer di ba? December yan lang naman yung mga na magkasama mo yung mga pamilya mo mga anak mo di ba? Hindi lang mga anak isa lang naman sa iyo kaya anak lang sa akin yung 13 years ako hindi pa ako nakapag-celebrate ng Pasko sa amin. Ano ba? Kung sakasakali ngayon pa lang, na itong December pa lang. Siyempre, kasi kontrata ko, patapos-tapos na yun, December. Okay. Hopefully, na sana makauwi rin ako ng December, pero hindi ko naman, kasi bala ko January. It's either January or February. So, kasi ayoko ayoko nung tag-ulan dyan sa Pilipinas, ayoko rin naman na masyadong tag-araw, yung mainit. Kaya tamang-tama yung from December up to February. March yata, medyo mainit. Tama, March mainit na sa Pilipinas So, tama yung time na yun, maganda na yun. Hindi masyadong mainit. Kasi pagka mainit saka maulan, paano ka makakapag-enjoy? Hindi ka makakalabas. Di ba? Tama. Hindi ka makakapunta kung saan mo gustong pumunta. So, kaya dapat talaga yung tamang panahon na uuwi ka para at least maganda yung timing mo. Pero I'll let you know kung makauwi ako ng December. Kasi hindi pa rin ako nakakasigurong January or February. Pero baka ko talaga magbakasyon ng next year. Kaya hopefully sana makapagbakasyon. Meron naman akong bakasyon siguro. Kung hindi mamasama kukunin ko na lang yung impormasyon kasi kung gusto mo ibibigay ko rin sa impormasyon ko para magkaroon tayo ng communication, magkaroon tayo ng di ba?
Well, depende sa yun kung gusto mo naman. Kung ayaw mo na, wala namang problema kasi sabi mo kasi it's up to you. Kung ayaw, maraming dahilan. Ganun lang naman eh. Pagka gusto, yan. Pagka gusto, madali ang ano eh. Madali ang usapan eh. Pagka gusto eh. Pagka ayaw, maraming dahilan. Di ba? So, ganun lang siguro, maganda. So, mabuti, teka muna, maiba ko ng ano, ikaw ba'y kasal doon sa una? Siyempre. Okay, actually, total, pass away na naman siya. Wala na yun, kumbaga sa void na naman yung kahit kasal ka pa eh. Dahil void na naman yun eh. Wala na namang, 11 years na siyang namatay. Wala na. Pero, nung namatay yun, hindi ka ba nagkaroon ng boyfriend dyan sa Pilipinas? O... Meron. May boyfriend ako dati, Itik. LDR. Nasa Singapore ako. Tapos, isang, Itik. isang army. USR, army? Philippine Army o ano ba? Anong klaseng army? Philippine Army po. Philippine Army. Oh. So anong naging score? Ano ba na? 2 years na LDR kami. Ayun, hindi nakapaghintay kasi pandemic, naghanap ng iba. Ganun talaga eh. Pag talagang hindi ako mauwi ng Pilipinas. Ganun talaga pag hindi kayo ukol, hindi talaga hindi magma-materialize eh. Kailangan talaga intact yung inyong komunikasyon. Especially pagka long distance. Kasi yun lang naman yun lang ang pwede nyo gawin eh kasi dahil yun lang walang ibang way eh. 'Di ba? Kasi doon tayo pwedeng magkapalitan kung ano man yung gusto niyo sabihin sa isa't isa, kung ano yung mga plano niyo, kung ano yung mga gusto niyo, kung ano. Yan lang. Walang, ayun, saka na lang gawin pagka yung actual na, sa personal na. At least may plano kayo, di ba? Malayo ako, nagpa-plano na. Kaya pag nag-meet na ganun, okay na yun, di ba? Kasi nakaplano na yun eh, na. Di ba? Ganun lang eh, kasi sabi nga sa'yo, lang yan eh, nasa pamamaraan lang yan. Para magtagal. Di ba? Nako LDR, marami kasi marami. Kasi yun lang ang alam ko lang kasi pag hindi ka pasensyado sa long distance relationship, hindi kayo magtatagal. Hindi kayo magtatagal. Kasi, wala kasi kung sasabihin ng isa, busy siya, busy ako. Di pares, naka-busy. Wala na. Diba? O yung isa naman, busy. Sorry, kasi busy ako eh. Wala akong time na makano eh. Kailan ka ba may time? Sige, tatawagan na lang kita pagka may time ako. Mahirap yung gano'n. Diba? Walang specific na na kung kailan kayo di ba? Mahirap yung ganung sitwasyon. Kailangan talaga siguro para sa akin lang siguro ang kailangan dito magkaroon kayo ng time na sige, anong araw ka ba pwedeng tawagan? O ganitong oras. O ako ganitong oras din. Pwede mo akong tawagan. O ganitong oras, pwede akong mag-message. Magme-message muna ako bago ako tatawag. Di ba? Ganun lang. Para at least maganda yung komunikasyon. Di ba? Meron nga kasi yung dalawang puro busy kasi yung isa nasa Saudi. Pares pala silang nasa Saudi. Pares nasa Saudi. Naku, hindi ka pwedeng makipag-usap at hindi amo ko. Bakit ka tumawag kung hindi ka pala pwedeng makipag-usap? Diba? Kasi tawagan lang kita pagka pre. Sige, tawagan mo ako pagka pre ka.
Ayun, hanggang sa nawala na. Siyempre, minsan-minsan, kumusta ka na? Ay, busy pa rin eh. O, sige, ayusin mo muna yung trabaho mo dyan para hindi ka ma-istorbo. Diba? Mahirap talaga pag Naging kayo. Ha? Naging kayo. Hindi naman. Paano magiging kami? Hindi nga nagtagal. Hindi nga nagtagal eh. Paano magiging kami? Ilang usap lang. Nag-busy na. Sige. Pero, ewan ko lang. Siguro, ewan ko lang. Hindi ko lang masiguro. Kasi parang walang masyadong time na yung oras niya. Mahirap naman kasing mahirap kasing ganun di ba? Na parang naman, kung minsan yung mga katulong doon, mga busy, lalong-lalo na may mga alaga kang bata. Ako wala kang pahinga. Oo nga, yun nga, may mga alaga. Sabi ko nga sa kanya, busy ka pa lang, mahirap nang kausap. Paano pag mayor ka na? Hindi ka na makakausap. Busy pa lang yun hindi mo na makausap. Lalo na pag naging mayor yun, hindi mo talaga makakausap yun, mayor na Lalo pag naging congressman na naging pag tumaas, hindi mo na makakausap yun. Hindi nga, kasi, basta dapat talaga, bibigyan mo ng time. Bibigyan mo talaga ng time. Pagka hindi mo binigyan ng time, hindi talaga, kahit pag kayo wala kayong time sa isa't isa, walang mangyayari. Hindi talaga, kumbaga hindi mabubuo. Parang lang yan, parang eggs lang na pag hindi mo nalimlim mo ng gusto, walang mangyayari, mabubugok lang. Diba? Ganoon din ang isang relasyon. Kailangan talagang meron kayong oras sa isa't isa. Meron kayong time. Talagang bigyan nyo ng oras. Kasi malayo kayo isa't isa. Kung gusto mo lang makipag-daldalan, doon na lang sa sa ibang chat na lang. Diba? Nakikinig si DJ. Si DJ hindi ko makita. Parang naka-off yung camera niya. Dito lang ho ako. Yan. Mm-hmm. Kasi tinitingnan ko, nag-observe ako sa inyong dalawa Di ba, TJ, tama naman yung sinasabi ko. Kasi kung talagang ang isang relasyon para magtagal, bigyan nyo ng time, bigyan nyo ng tamang panahon. Kasi kung wala kayong panahon sa isa't isa, huwag na kayong huwag nyo na sayangin ang oras nyo at panahon nyo. Walang mangyayari. Hindi mabubuo. Ganun lang yun. Ganun lang simple yun. Hindi mabubuo yung love kung walang... Wala. Hindi magmamaterialize yun Hindi talaga Pagka, malalaman mo naman yun Pag sa una pa lang diba, nag-usap kayo. And then, pangalawang usap nyo, sasabihin mga ganun. Malalaman pa lang Malalaman mo na, mararamdaman mo na hindi seryoso ito. Medyo may hinahanap ito o baka naglilibang lang ito o baka ginagawa ka lang na ikaw ay isang diba? Na isang meron naman niya puro drama. Okay, meron na daw po sabi ni manager, no? Tuloy-tuloy na lang daw po pag-uusap ninyo sa off-cam, ha? Sige, salamat DJ, ha? Salamat DJ. Salamat. Thank you. Bye-bye. Mabuhay si DJ, okay. Si Mamo kasi di ko alam masaya po ba o malungkot. Kaya inaobserbahan ko po kasi, hindi naman kasi makasiingit si Ma'am Sir